Magandang araw mga kois at mga sis. Welcome ulit sa akin channel. Ako po muli si Kois Tony ninyo at kung kayo ay naghahanap ng mga content o mga videos na related sa pagmumotor, mapa-checkpoint videos at kung ano-ano pa, please click the subscribe button at abangan niyo po ang mga susunod kong mga content. Sa video po na ito ay inyong mapapanood kung paano po ang magpa-duplicate ng inyong official receipt. Kamakailan po sa mga na-upload ko ng mga video ay mapapanood natin yung pagpapaduplicate ng Certificate of Registration sa Land Transportation Office kapag ito ay nawala. Marami po kasi ang nagtatanong mga kois at mga sis, kung halimbawa raw na official receipt lang ang nawala pero nandyan pa rin yung Certificate of Registration nila. Ano po ang gagawin para makapag-duplicate ng official receipt? So sa video po natin na to, yan po yung ating tatalakayin. Pero bago po yan mga kois at mga sis, intro muna. Welcome ulit mga kois, no? So, ngayon lang po tayo ulit bumalik sa pagsisitting vlog dahil usually motovlog yung ginagamit natin na pag-upload sa mga content natin. Pero ngayon, balik tayo sa sitting vlog dahil marami nga yung mga humihingi ng mga info. Nabasa ko sa mga comment section ko na paano po kapag official receipt, paano pag nawala yung plate number. Pero ngayong video natin na to ay magpo-focus lang po tayo kapag nawala po yung official receipt ng inyong motorcycle registration o kahit mapasasakyan man yan. Bago po ako mag-start, ay syempre, identify muna natin kung ano po yung official receipt na sinasabi natin. Ito po yung mukha ng official receipt na makikita natin. Ayan, kung makikita natin, ang original po niyan, kulay blue po yung background niyan. Syempre, na-discuss ko na rin kung ano yung Certificate of Registration, pero ipa-flash pa rin natin. Ito po yung Certificate of Registration natin. Kulay dilaw naman po ang background niyan. Yan pong dalawang papel na yan ay napakahalaga para po sa ating mga nagmamay-ari ng motorcycle. Kasi kapag wala po niyan, ay sigurado na may impound po yung ating sasakyan o motorcycle. So itong video na to, ginawa ko ito kasi napakarami po ng mga rider, lalo na sa panahon natin ngayon, 2022, usually nawawala po yung kanilang mga papers at marami yung nag-acquire ng mga second-hand na motorcycle. So, like kong sinasabi palagi, kapag kayo bibili ng second-hand o repossessed na motor, lalo na kung sakasagaling, isi-secure niyo po yung palagi, yung valid ID ng original na may-ari at yung kanyang mga papeles, lalo na yung deed of sale. Para po hindi po tayo magka-problema kung magkakaroon man tayo ng transfer of ownership. Meron po akong mga video niyan, mapapanood nyo rin po. Ito po yung link ng transfer of ownership. Ayan. So, sa ngayon, magpo-focus lang po tayo ngayon sa pagpapaduplicate ng official receipt. Marami po kasi mga kois at mga sis yung nagtatanong kung halimbawa raw na official receipt lang po ang nawala sa kanila. Pero nandyan pa rin ang Certificate of Registration o yung CR. Ayan. So, simulan natin sa mga requirements kapag tayo ay magpapaduplicate ng official receipt. Ano-ano nga ba ito? Siyempre, unang-una po dyan, kapag nawala yung iyong OR, ay magkakaroon ka ng affidavit of loss o yung mutilation. Ito pong affidavit of loss na po na ito, pwede niyo po itong makuha o magpagawa kayo sa mga notary public o sa mga attorney's office. Marami po yung gumagawa niyan sa paligid po ng LTO. Dito po sa Puerto Princesa, yung iba kasi nalilito, akala nila pwede naman nang i-direct agad i-renew. Pwede naman po, pero sa totoo lang is kailangan pa rin ng affidavit of loss. Kaya papabalikin ka pa rin sa mga notaries public na nakapaligid dyan sa opisina ng LTO. So, ito po yung sample, mga kois, no? Ito yung sample ng affidavit of loss. Yan. So, nakasaad dyan. Ngayon, paano nga naman, halimbawa, na nawala nga talaga at wala ka ng kopya. So, ang gagawin mo dyan, syempre, mayroong mga details po sa naiwan na Certificate of Registration ng iyong motor. Yan po yung ilalagay nyo dyan. Tapos, syempre, alam nyo naman kung anong date po yan nawala or na-renew, last renew. Kung hindi talaga ninyo alam, yung details lang ng motor. Tapos, ilalagay nyo dyan kung ano lang yung pagkatanda ninyo nung nawala. Say 2019 nawala. Ganon. Ilalagay mo lang din kung last renew mo kung ano yung date niyan. Ngayon, pag napanotarize mo na yan, affidavit of loss, syempre, pupunta ka sa LTO, dala-dala mo yung affidavit of loss ng OR mo. Kasama rin syempre yung CR mo na original na kopya mo. Pagpunta mo doon ay mag-a-assist sa'yo. May mag-a-assist sa'yo sa LTO. Usually mga evaluators, bibigyan kanila ng Motor Vehicle Inspection Report, MVIS form yan. MVIR pala. So, para i-inspection yung iyong motorcycle. So, kasama yan.
Eto, na-discuss ko na to nung mag-content ako regarding sa kapag ka nawala ang iyong Certificate of Registration. Ito naman, OR yung ating ipaprocess. Halos the same lang to mga boys. At usually, ang babayaran mo lang dito sa pagpapa-duplicate ng official receipt ay hindi po aabot ng 500 pesos. Sa LTO po, no? Pero po dun sa notaries public, yung babayaran ninyo is nasa around 150 pesos to 300. Yan lang po nagre-range, depende po yan sa attorney kung mahal po magsingil ng notary. Ayan, balik po tayo doon sa LTO. I-inspection po ng evaluator o inspector yung inyong motor. Tapos, pag na-inspection po yan, halimbawa, expire, syempre, ay ide-direct na nila yan renew. Pero kung hindi naman po expired ang inyong registro nung nawala po yung OR, okay lang po yan, hindi na po nila yan ipapa-require na i-renew. Pero kung expired po yan, sigurado na pag nagpa-duplicate kayo, diretso na yung renewal niyan. So, tanong mga boys, gaano ba katagal ang process niyan? Madali lang po yan. Halos hindi po tatagal yan ng kalahating araw. So, ganun lang po kabilis. Nagpapatagal lang kung may pila. Pero ngayon, madali na lang po. Sa totoo lang, madali na lang po yan yung pagpapaduplicate ng OR. Itong pagpapaduplicate ng official receipt po, hindi po nagre-require kung sa inyo po nakapangalan yung motor o hindi. So, ibig sabihin, kahit repossess, pwede ninyo itong i-process kahit hindi sa inyo nakapangalan yung motor. Basta't meron kayong Certificate of Registration. Pero sa notary po, baka kailanganin po ng valid ID ng original na may-ari. So, all in all, ay kailangan pa rin ng valid ID. So, kailangan po yan, tandaan niyo valid ID, affidavit of loss, tapos yung pambayad, syempre yung MBIR form na inyong ipipilapan, tapos aantay lang po kayo na tawagin ng cashier sa LTO pag na-inspection na, pag naipasa na yung inyong mga completed documents doon sa evaluators, tapos ipapasa sa cashier, tatawagin kayo para magbayad, after ilang minutes yan, ay tatawagin na po kayo para ma-release ang inyong bagong official receipt. Ganun lang po kasimple mga boys. Ngayon, ang nagpapakomplika lang po dyan, kung halimbawa na wala po dyan ang inyong mother file. Yan po yung pinaka-problema dyan. Kasi po, nagre-request pa po yan ng electronic confirmation. Like for example, ang inyong sasakyan po ay narehistro sa Manila or sa Region 7, magre-request pa po kayo ng electronic confirmation sa LTO kung saan po registered po yan. Sa field office, makikita po yan sa taas banda dyan po. Ayan. So, yan po yung nagpapatagal. Isa po sa mga nagpapatagal. Kasi hindi ka po pwede kaagad makapag-process ng iyong registration sa LTO district na meron ka kung ang iyong motorsiklo ay hindi po talaga nakarehistro dyan sa office na yan, sa LTO na yan. Ayan. So, yun lang. Kung may mga katanungan po kayo mga kaisap mga sis, ay paki-comment down below nyo lang. At medyo mabilis ata yung aking pag-explain. Pero, kung may mga katanungan kayo, i-comment down nyo lang at sasagutin ko po yan sa abot na aking mga kaya. So, tandaan po ninyo, ugaliin po lagi natin mga kois na kapag tayo ay mayroong ORCR, original man yan o hindi, is mag-provide po tayo. Gawin nating habit na mag-provide tayo ng mga photocopy or Xerox nito, tapos ilagay natin sa bahay or sa motorcycle. As many as you can. Kung gusto mo marami, mas maganda. Para marami kang kopya at hindi ka na mabala sa mga ganitong activity na magpapaduplicate ka pa ulit. So, yun lang. At lagi po nating tatandaan na sa kalsada, ligtas po lagi ang may alam. At ako pong lagi si Coach Tony ninyo ang nagpapaalala na ano man ang marating ninyo sa buhay, stay humble and ride safe lagi mga Kois. Bago ako magtapos, shout out kay Bros Moto Rides, MotoJP at sa buong hanay ng Palawan Motorcycle Organization at Palawan Motovloggers. Ride safe lagi mga Kois. Peace.